Sipa ang dating pambansang laro ng mga Pilipino. Ito ang popular na laro bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. Umabot ang popularidad nito hanggang sa paninirahan ng mga Amerikano sa ating bayan. Kilala ang sipa sa ibang bansa na laganap sa Pilipinas. Pero lingid sa kaalaman ng mga banyaga, kakaunti na lamang ang nakakaalam at naglalaro nito ng mga Pilipino. Kamakailan noong December 11, 2009, nilagdaan ni Ginang Arroyo ang Republic Act 1950 na nagsasabi na arnis na ang bagong pambansang laro. Bagamat hindi nasipa ang pambansang laro ng mga Pilipino, ay mahalaga pa rin pag-aralan ang yaman ng lahi. Samahan natin si Natron, JV, at Fer sa isang misyon. Ang misyon, alamin at pag-aralan ang sariling laro. May tatlong klaseng sports na sipa. Una ang bilangan, sumunod ang lambatan, at ang panghuli ay ang sepak takraw. Ang sepak takraw ay nabuo sa kagustuhan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na makipagtunggali sa isa't isa. Pinangunahan ito ng Thailand, Indonesia at Malaysia. Sumunod na rin ang Pilipinas noong late 1970s. Sa panahong ito ay unti-unti nang nawala ang bilangan at lambatan sa kultura ng mga Pilipino. Ang bilangan. Ito ay nilalaro sa parihaba na court na may 4 na kahon sa magkabilang dulo. Pasahan lamang ang gagawin. Bawat pasa ay puntos. Ang gagawin ay paunahan makaabot ng napagkasunduang score ng katunggali. Kadalasan, napagkakasunduan ay ang unang makaisang daan. Kada mali ay papalitan ng kabilang grupo. Paalamang ang maaaring gamitin at maaaring tumalbog ang bola sa sahig ng isang beses. Subalit, kailangan ay maibalik kaagad ang bola sa kakampi sa isang sipaan lamang. Bawal sumipa ang manlalaro na nasa labas ng kahon. Noong 1976, isinilang ang lambatan. Ito ay may pagkakatulad pa rin sa bilangan. Yun nga lang ay ipinakilala na dito ang lambat. Ang nasa kabilang panig ay kalaban na rin. Kaparehas na rin ito halos ng larong volleyball. Ay pwede pa rin tumalbog ang bola sa sahig ng isang beses. Isang beses lang maaaring sipain ang bola pabalik sa kalaban. Pagdating namin sa Pyo, ang una naming nadatnan ay si Mrs. Ruth Corpus. Siya ang head coach ng Pyo del Pilar mula pa noong 1988. Sa ilalim ni head coach Mrs. Corpus at ni Coach Jimenez ay nakapag-uwi na sila ng 10 tropeyo. Nakilala rin namin si Coach Zorro, ang dating coach ng ilan sa mga sepak takraw players dito. Si Head Coach Jimenez na inaasahan naming magtuturo ay tulog pa dahil nasesarya ng kanyang aso nung gabi. Kaya naman ipinagpili niya muna kami kay Roy. Si Roy ang captain ball ng Pyo. Mas bata siya sa amin pero kapansin-pansin na matindi ang kondisyon niya. Sinimulan namin mag-warm up. Una nag-stretching, tapos ay nag-jogging. Sinundan muli ito ng stretching. Pero sa pagkakataong ito ay mas binalat pa ang aming mga buto. At meron ding stretching na parang sayaw. Pagkatapos mag-warm up at mag-stretch ay pinahawak na sa amin ang bola. Ang bola ay rubberized na at hindi nagawa sa ratan. Sinimulan namin ang ball control. Ibig sabihin, kailangan mapanatili ang bola na hindi bumabagsak sa sahig sa pamamagitan ng pagsipa, pagtuod at pagulo. Mukha siyang madaling tingnan, subalit nung aming subukan, mukhang mas na-practice pa namin ang paghabol sa bola. Tinalo pa nga kami ng mga babae na nag-i-ensayo rin. Pagkatapos ng ball control, ay dumako naman kami sa pag-serve ng bola. Ang tawag sa taga-serve ay tekong. Ang service area ay yung bilog sa bandang likod. Kailangan nakatanim ang isang paa. Kagaya ng ball control ay nahirapan rin kami. Buti na lamang ay matiyaga ang mga nagtuturo sa amin. At nung tinanong namin kung anong rate, hindi na masama. At least nakakalahati. Ang pinakahuli ay ang spike. Nagpahinga muna kami syempre. Nakipagkwentuhan.
Buti na lamang ng hapon ay nagising na si Coach Jimenez. Sa wakas, si Coach na ang magtuturo. Amin muna siyang kinapanayam. At sa aming pakikipagpanayam, ay ito ang kanyang sinabi. Tron, JB, mag-practice kayo maigi. Sa pagbabalik nyo dito, bibigyan ko kayo ng challenge. Labanan yung mga players ko sa 3 event. Yung bilangan, sipalambatan, tsaka sa ipak-takraw. Good luck sa inyo. Siyempre, hindi naman kami papayag na basta na lamang sasabak sa laban. Kaya naman niyaya namin si Coach para muli kaming turuan. Mahusay magturo si Coach. Gamay na gamay niya kung paano tuturuan ang mga baguhan na gaya namin. Sinimulan namin sa heading, isang klase ng spike na ginagamitan ng ulo. Sabi ni Coach, pagbaguhan pa, noo muna ang gagamitin. Mas madali kasi ito dahil nakikita mo ang bola. Pero pag naging bihasa ka na, gilid na ng ulo ang iyong gagamitin dahil may mas puwersa ito. Sumunod naman ay ang bicycle. Isa ring uri ng spike. Una ay pinasipa muna sa amin ang bola. Pinadama sa amin ang pakiramdam ng bola. Nang medyo nakukuha na namin ay binitawan niya na ito. Timing naman ang pag-aaralan dito at tamang koordinasyon ng katawan. Ang huling technique na palo na tinuro ay ang pamatay na cartwheel. Siyempre may kahirapan ng technique na ito at maaaring madisgrasya kung wala ka sa kondisyon. Kaya naman ipinakita na lamang sa amin ni Coach Jimenez ang step-by-step na pamamaraan para matuto mag-cartwheel. Ang dapat matutunan, kailangan ang player mo, kondisyon yung katawan. Matibay ang mga braso, hinanda mo yung mga braso niya, pinag-jogging mo siya, para yung talon niya, kondisyon, pati yung katawan. Kasi kailangan habang nag-aaral ka ng cartwheel, kondisyon yung katawan mo, magaan. Para sa ganun, magkaroon ka man ng hindi magandang landing, sisigurado mo mga braso mo, handang-handa. So una, sa pagka-cartwheel, ang tinuturo, ang pag-ikot. Kasi importante sa cartwheel, marunong ang bata magtawid ng kanan niya sa kabilang paa. Nice one. Ituturo ko ngayon sa kanya kung paano mag-step ng cartwheel. So una, iakbang niya ang kanan. Pag-akbang ng kanan, iaangat ang kaliwa at papaluin niya. Ang dami naming natutunan na teknik. Pero hindi ito makukumpleto kung walang estratehiya. Kaya naman nag-aral din kami ng posisyon kung paano dumipensa at kung paano umatake. Sa pagtapos ng aming ensayo, ay muling pinaalala ni Coach ang kanyang hamon. Huwag niyong kalimutan sa pagbabalik niyo dito, yung challenge ko sa inyo. Tsaka welcome kayo lagi dito. Salamat. Sana marami rin kayo natutunan sa akin. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Thank you. Hindi sapat ang isang araw para matutunan ng mga teknik. Kaya naman inaniyahan namin ang isa sa dating sepak takraw player na si Prince sa aming universidad. Siya ngayon ay sprinter na ng JRJ. 30 minutes pa lang ng aming takdang usapan ay dumating na siya, habang si JB at Fer naman ay wala pa. Hindi namin alam kung bakit, pero hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kaya naman kahit si Tron lang mag-isa ay sinimulan na ang pag-iensayo. Muling ipinakita ni Prince ang mga teknik, at pagkatapos, sinubukan itong gawin ni Tron. Nagbigay din siya ng mga tips kung ano ang dapat isipin habang ginagawa ang mga teknik. Ilang mga oras pa ay nagpahinga muna kami